Boss Motovlog. Ito ang Yamaha R15M o mas kilala sa tawag na Yamaha YZF R115 na entry-level sports bike. Ika nga, ito yung pinaka-baby sports bike ng Yamaha Motors Company mula nang ito ay nagsimula pa noong 2008. Ang version 2 nito ay nailabas noong 2012 sa India at taong 2017 version 3 naman ang nailabas sa Indonesia. Ang frame ng R115 ay hango sa disenyo at teknolohiya na mayroon ang YZR 500 GP o yung Grand Prix motorcycle ng Yamaha, at ito ay sadyang ginawa para maging magaan pero matigas at matibay. Ang R15M ay mas performance oriented kaysa sa mga standard version dahil nga sa features na mayroon ng motor na ito. Dahil ito ay mayroong 6-speed manual transmission, equip na po ang preno nito ng ABS both ends ng motor na ito, at idagdag mo pa ang traction control na nagpapanatili ng sabay na ikot ng magkabilang gulong mo. Sa makina ay meron itong 155cc engine, liquid cooled, 4-stroke, 4 valves, single cams, single cylinder, at equip na po yan ng VVA, at gaya ng sinabi ko kanina, dual channel ABS po ang motor na ito at may kasama na yang traction control. At ang maximum horsepower is 19 horsepower at ang kanyang torque naman ay umaabot ng 14.2 Nm of torque. Syempre, equip po ito ng assist and slipper clutch at meron din niyang quick shifter. So magkaiba po yung assist and slipper clutch at quick shifter. Ang assist and slipper clutch po mga boss, ito yung tumutulong sa atin na smooth po ang ating pagda-downshift. Halimbawa, mabilis yung takbo mo, bigla kang magda-downshift ng emergency, smooth na po ang inyong pagda-downshift. Pero samantalang ang ano naman po, ang quick shifter, ito po activated dito pag nag-upshift po kayo, no? Kahit hindi na kayo pumiga ng inyong clutch lever, tuloy-tuloy na po ang pag-upshift nyo hanggang 6 gear po ito mga bossing. At ang traction control, ito po ay kasama na rin dito sa R15M na ito. Ito po yung tumutulong sa atin para magpantay po ang ikot ng magkabilang gulong nyo at maiwasan po natin yung pagkadulas. So yan po kasi ang sanhin ng pagkakadulas ng mga motor pag hindi na po pantay ang ikot ng magkabilang gulong, lalo na pag madudulas yung daan. Malaking tulong po itong traction control system na ito. Sa unahang mukha naman nito, yung pinaka headlight niya ay equip po yan ng single bifunctional LED unit, at yan po ay mayroong high beam and low beam magkasama na po dyan, at sa magkabilang gilid naman ang kanyang daytime running light, at ang kanyang mga turn signals naman po bulb type dito sa magkabilang gilid ng inyong motor. At ang kanyang aerodynamic body design naman ay dinisenyo talaga yan para sa top speed, at makakatulong din ito para maging stable ang inyong motor. At naka upside down telescopic fork din po yan, at meron niyang 37mm inner tubes, at nakakatulong din yan para stable po ang ating pagmamaneho, pagliligo, at kasama na rin yung pagpepreno mo pagka medyo malubak, stable pa rin po ang motor mo. Yan ang nagagawa ng upside down telescopic fork mo. Sa gulong naman sa harapan ay meron po itong 100/80/17 sa harapan. Sa likod naman is 140/70/17. Tubeless na po yan, at maganda ang gulong na to, no? Nakakadagdag din po ito sa stability ng motor mo, lalo na R15M pa ito, at design po yan pang racing. Ang mga competitor naman ng motor na ito kagaya ng CBR 150R, Sniper 155, RC200 at yung Kawasaki Ninja ZX25R. So yan ang mga competitor na itong motor na ito. At hindi na rin mawawala yung Y-Connect app ng Yamaha R15M. So meron din yan sa mga scooter, yung mga NMAX o Aerox. So nandyan makikita mo yung call alert kung may tumatawag sa inyo sa pamamagitan ng inyong LCD screen. Magda-download lang po kayo ng Y-Connect via Bluetooth connection, ay makakakonekta ka na, makakatanggap ka dito ng SMS or email, pwedeng makatanggap yung application connectivity status, makikita mo rin dito, at marami pa, no? So sa lahat ng mga detalye na kailangan mo sa motor mo, pwede mo nang makita dito sa pamamagitan ng Y-Connect app na ito. Ang R15M na ito ay mayroong fuel tank capacity na 11 liters. Pwede na rin pang long ride. Yun nga lang, hindi siya masyadong advisable, ano? Dahil nga medyo sporty ang datingan mo dito. At kung ikaw ay taong nasanay sa mga upright positioning ng motor at magpapalit ka ng motor tapos ito yung kukunin mo, medyo mag-a-adjust ka ng konti, ano? Ang kulay nito ay glossy gray. Makita nyo naman yung Yamaha, ng logo ng Yamaha. Kitang-kita siya, labas na labas. At syempre meron din yang pillion step, ano? At dito sa inyong likuran makikita nyo yung kanyang
turn signal, nakahiwalay po sa kanyang taillight. LED na po ang taillight nito mga bossing. Turn signals naman is bulb type. At makikita mo sa kanyang bandang upuan ay very sporty talaga, matalas yung edges ng motor na ito. Kung titingnan naman natin sa kanyang pinaka top view, ayan ang color gray na swing arm ng R15M na ito, at yung color blue na mags ay napakaganda, no? Very premium ng pagkakakombinasyon ng mga kulay na ito. At naka single shock po sa likod. Sa halagang 205,550, pwede mo nang maiuwi itong R15M. Pwede ka mag-down ng 41,900 at maghuhulugan ka hanggang 3 years. Pwede yan. May rebate naman na 200. Basta updated ka. Yung nga lang, advice ko sa iyo kung kukunin mo ng hulugan to, pag-isipan mo ng mabuti dahil aabot to ng mga 300,000 pataas ang kabuang presyo pagka hinulugan mo. Pero kung cash, okay lang din. Kung sigurado kang kukunin mo to, well, dapat alam mo yung purpose bakit mo kukunin yung motor na to. Ito yung motor na maganda gamitin pang weekend rides. Hindi siya advisable pang araw-araw dahil nga ito yung sports bike. Tamang-tama lang to sa mga rider na ang hilig ay speed. Syempre pwede mong dalhin sa racetrack din yan. Racetrack ready na yan. At naka-attack mode to. Mataas ang kanyang windscreen kaya hindi basta-basta pumapagaspas ang hangin sa mukha mo. Ayos na ayos tong ganitong motor. Pero pang araw-araw, mas maganda kung mag-automatic ka na lang na scooter. Matipid pa sa gas. Hanggang sa muli, paalam.